tubig sa inumin, amen, inuman upang aking mainom, amen. Sabi sa 11, at nang siya'y yumaon upang kumuha, tinawag niya siya. Sinabi, dalhan mo ako, sinasama ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. 12, at kanya sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y wala, kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak, upang aming makain bago kami mamatay. Amen. Kung mapapansin natin mga kapatid, yung isang babaeng bao po mga kapatid, amen, nasa kalagayan na siya ng walang-wala na siya. Amen. Walang-wala na siyang maibigay sa lingkod ng Panginoon. May konti siyang natitira. Amen. Napansin natin, mayroon na lamang siya ng isang dakot ng harina sa gusi o sa lalagyanan at kaunting langis sa banga na tinatawag. At siya ay namumulot na lamang ng patpat, amen, upang sila ay makakain ng kanyang anak bago sila, amen, mamatay. Amen. Nakakalungkot po mga kapatid, pero naway mahamon po tayo sa kwento ng babaeng baho na to. Tuloy natin sa verse 13. Sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Yumangon ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Amen. At ilabas mo sa akin at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sa 14, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan. Ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw ng magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. At siya yumaon at ginawang yaon sa sabi ni Elias at kumain ng babae at siya ang kanyang sambahayan na maraming araw. Panguli, ang gusi ng harina ay hindi nakulangan o ang banga ng langis man ay nabawasan. Ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Amen. Ganyan po kadakila ang ating Panginoon. Mga kapatid, sa oras at panahon, amen, na parang walang-wala ka na, tuyot na, amen, yung wallet mo, amen, yung lalagyanan mo, yung pinag-iipunan mo, pero nahamon ka sa araw ng pagbibigay, amen, nahamon ka, hindi mo tinignan yung tao, tinignan mo yung gagawin ng Diyos, amen, hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. Amen? Can you say amen, mga kapatid? Amen. Amen. Mararanasan mong hindi ka, amen, nauubusan ng biyaya. Amen? Dahil sa sakripisyo na pinagkaloob mo sa ating Panginoon. Kagaya ng babaeng bao, amen, nung gawin niya ang hamon ng Panginoon, amen, sa ginagamit ng lingkod, amen, napansin natin sa huling talata, at siya yumaon at ginawa niya yung kalooban ng ating Panginoon. At sa panghuli, sinabi diyan, hindi naubusan, amen, yung kanyang lalagyan. Kundi yung paghahandog niya, sakripisyo niya, ay naging daan pa, amen, upang sila'y makakain ng ilang araw. Amen, ganyan po kadakilang ating Panginoon. Hindi man tayo kagaya ng babaeng bao na ito, amen, na talagang walang-wala ka na, amen, pero binigay niya bukal sa puso niya yung kailangan, amen, yung hamon ng ating Panginoon. Siya hindi pinagkulang ng Panginoon. Tandaan natin ito, mga kapatid. Amen. Sabi dito, kaya ka ding hindi pagkulangin ng Panginoon. Can you say amen? Kung bukal sa puso mo yung pagbibigay mo ngayong gabi. Amen. Huwag po tayong mapagod sa pagbibigay sa ating Panginoon sapagkat, amen, nakikita ng Panginoon. Gaano man kaliit yan, pagpapalain ka pa din ng ating Panginoon. Amen. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Pero, ang tanong po mga kapatid ngayong gabi, kamusta yung testimony natin? Amen. Patungkol sa usaping pagbibigay. Amen. Yung testimony mo ba ay nakaraang taon pa? Nagbigay ako ng gantong kalaki pero hindi mo na magawa ngayon. Amen. Kamustahin natin mga kapatid? Amen. Nararanasan ba natin ang pagkilos ng Diyos sa bawat paghahandog natin? Amen. O baka nagbibigay na lang tayo ng basta, kung ano na lang madukot sa bulsa, kung ano na lang matira sa ating pera, ganun na lang yung paghahandog natin. Amen? Huwag tayong pumayag mga kapatid. Can you say amen? Amen? Sino po dito gustong maranasan, amen, na hindi ka pagkulangin ng ating Panginoon? Can you say amen? Amen? Praise God. Check your way of giving mga kapatid.
Check natin kung paano tayo napapalugod, kung paano natin pinapalugod ang ating Panginoon. Luke chapter 6, verse 38. Sabi diyan, magbigay kayo at kayo bibigyan din ng gusto. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Yan po mga kapatid, kung gaano natin binavalue, amen, ang ating Panginoon sa way of giving natin sa Kanya, sa paghahandog natin sa araw-araw, ganyan din po yung babalik sa iyo. Amen. Pagbubungahin niya ng Panginoon, amen, kahit maliit yan, malaki man yan, amen, ang kailangan lang maging bukal sa puso ang ating pagbibigay sa ating Panginoon. Ang pagbibigay po ay isa nagpapahayag, amen, nagpapahayag po ito ng pagsunod natin sa Diyos. Can you say amen? Totoo po ito mga kapatid, pero ito din po ay pamamaraan upang magpasalamat tayo sa Kanya. At ito din ay pagtitiwala at paglago, amen, ng ating mga kagalakan sa puso. Hinahanap at kinikilala ng Diyos ang mga sumasamba sa Kanya. Kaya sabi dito sa pangalawa nating pag-usapan, kung yung una ay pinag-usapan natin ay pamamaraan ng giving, ito naman po ay para sa mga alagad ng ating Panginoon. Ito po ay tinatawag na tithing. Amen. Tithing is a token of gratitude, obedience, and thanksgiving. Ang ikapu po ay tanda ng pasasalamat at pagsunod, amen, at pagbibigay ng pasasalamat. Ito po ay tanda ng kagustuhan at dedikasyon natin, mga kapatid. Ang pagbibigay po ng 10%, amen, na natatanggap natin sa lahat, amen, ng ating natatanggap, nararanasan, amen, na de-develop po dito yung pagiging tapat natin sa lahat, amen, ng aspeto ng mga natatanggap natin sa ating Panginoon. Ito po din po mga kapatid ay nagpapalago ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Can you say amen? Amen. Bilang patotoo po mga kapatid, nung ako po hanggang ngayon, estudyante pa po ako sa tulong ng Panginoon, amen. Dati po, hindi ko po naiintindihan kahit na dumadalo ako sa gawain ng Panginoon. Amen. Tuwing Monday hanggang Sabado, yung pasok ko po, amen, kung ano lang yung matira sa bulsa ko, amen, yun lang yung binibigay ko sa ating Panginoon. Amen. Kahit na anong hamon sa akin, hindi ko, amen, may patotoo yung paraan ng pagbibigay ko sa ating Panginoon. Amen. Kahit na dumadalo ko, naiintindihan ko naman, pero hindi ko po naunawaan dati kung paano ba magbigay ng tunay sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, nung ako'y nahamon isang araw, amen, patungkol sa pagbibigay ng bukal sa puso, amen, sa ating Panginoon, doon ko po naranasan yung biyaya ng Panginoon. Doon ko po naranasan na hindi ako pagkulangin ng Panginoon. Tunay po yan mga kapatid. Amen, yung sa mga panahon na walang-wala na ako, pambaon na lang, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, amen, bigla-biglang may dadating na unexpected blessing sa aking buhay. Amen. Nung simulan ko po yun na maging tapat sa pagbibigay. Kaya kahit ako po estudyante, amen, naway mahamon kayo, mga nagtatrabaho sa ating Panginoon, maging tapat tayo sa pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Kaya sabi dito, amen, kaya biyaya po ng Diyos ngayon palang na pinapaunawa sa atin yung ating mga pamamaraan na dapat nating gawin sa pagbibigay sa ating Panginoon. Amen. Yung gabi mga kapatid, kung paano hindi ako pinagkulang ng Panginoon, kaya din po kayong hindi pagkulangin ng Panginoon. Can you say amen? Sabi dito, tandaan natin, Leviticus chapter 27, verse 30, lahat ng ikasampung bahagi, maging binihi o bunga ng paninim ay nakalaan kay Yahweh. Amen. Ibig sabihin po mga kapatid, lahat ng bagay na meron tayo at natatanggap, lahat yan ay galing po sa Panginoon. Can you say amen? Yes. Yung mga kaloob natin na ito ay isang paalala lang na ang lahat, amen, ng meron ka, ay pag-aari lahat yan ng Diyos, mga kapatid. Hindi natin pwedeng angkinin to sapagkat kung inangkin natin ito, diyan na tayo magkukulang. Amen. Diyan ka na hindi tutulungan ng ating Panginoon dahil hindi ka na naging tapat sa pagbibigay sa ating Panginoon. God give us things to share. God doesn't give us things to hold. Amen. Kaya sumusulong ang gawain ng Diyos dahil ang bawat isa ay nagbabahagi at tumutulong nang bukal sa puso. Sabi pa sa kasabihan, when God blesses you financially,
Don't raise your standard of living. Huwag po natin itaas yung pamumuhay natin. Amen? Kundi raise your standard of giving. Can you say amen? Amen. Yan po ang tunay na nagbibigay sa ating Panginoon. Kaya ang sabi diyan, mga kapatid, panghuli, kung ikaw ay disciple, yan, sinare natin. Kagabi yan, mga kapatid. Kung ikaw ay disciple, dapat ay tapat ka sa finances mo. Sino po mga disciple dito? Amen. Amen. Maging tapat tayo sa finances natin. Galing na po ito sa leader natin. Kung paano siya naging leader ngayon, pinagpapala dahil naging tapat siya sa pagbibigay sa ating Panginoon. At sa fellowship, pattern and standard. Amen. Kaya kung anong ginagawa ng leader natin, amen, gawin din po natin. Yan po yung maging standard natin sapagkat, amen, siya'y sinasamahan ng Panginoon. Kung anong pagpapalang meron siya, kaya din pong ibigay sa atin ngayong gabi ito. Kaya ngayong gabi, amen, tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating usher, amen, na ating papanalangin ngayong gabi na ito, mga kapatid. Amen. 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 Hallelujah, Panginoong Jesus, salamat po muli sa gabi nito sa pagpapalang pinagkaloob niyo po sa bawat isa. At minsan pa, Panginoon, ako po yung manalangin para sa mga kapatid namin, Panginoon, na magbibigay sa gabi nito ng pasasalamat para sa inyong Panginoong Jesus. Minsan pa, ibalik niyo po ang siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, ang pagpapala sa bawat isa, Panginoong Jesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at ikaw nga po ang patuloy na itaas sa aming buhay. Samahan niyo po kami, Panginoong Jesus, at patuloy kami magamit sa inyong iglesia. Ingatan niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoong Jesus. Kami maging mapagbigay, Panginoong Jesus, at huwag kami maging mapag-imbot. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ikaw nga po mag-hari sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Halina't magbigay. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mo ika'y pagpalain mo. Halina't ihandog ang mabuting nais. Kasabay ng pagsambal ay pagpupulong. Lord, alas tayo halina't magbigay. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mo ika'y pagpalain mo. Halina't ihandog ang mabuting nais. Kasabay ng pagsambal ay pagpupuri. Amen. Praise God. Salamat po sa inyong mga paghahandog. At ngayon naman po, kung paano tayo hinamon ng ating Panginoon sa pagdating sa paghahandog, tayo naman po ay hahamunin sa pangaral, amen, ng ating Panginoon. Ito po yung pangunahan ng ating pastor, na si Pastor Nino. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Brother Matthew. Sinong nahamon? Amen. Sinong di nahamon? Siya nakikinig. Alam ko may natutulog. Palakpakan natin ang Panginoon. Hingit na ng pastor. Sinong hindi nahamon? Hindi kami sumunod. Amen! Naantok pa rin, natutulog ang alay na hinahamon ng pastor. Mabuti at kay gising, purihin ng Diyos. Amen. Napakasaya ng ating mga report. Ang laki ng ginagawa ng Panginoon. May mga ginigibang kuta, amen, ng kaaway. At ginagamit ang bawat isa. Can you say amen? So, salamat sa inyong pagdating. May gagawin muli ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Sa pangalawang Korinto, Kapitulo 4. Makikibukas kayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 4. Na isang bagong lingkod ng Diyos at sa mga pagdalo niya o sa mga pagdalo ng mga mananampalataya sa ministeryong kanyang hinahawakan,
tinitingnan ng mga bagong dating kung paano kumikilos yung lingkod na ito, ang bagong pastor na ito. At tinitingnan ang mga activity ng church kung ano ang ginagawa. At may mga dumadalo na yun pala ay ispay lamang ng kaaway. At kasama doon yung may-ari ng building. Kaya ang ginawa nung dumadalong ito na may-ari pala ng building o isa sa may-ari, mga kapatid, ay isang araw hindi siya sumipot. Sinarhan niya yung building para walang mapagtipunan yung bagong manggagawang ito. At ang ginawa ng lalaking ito, mga kapatid, sa halip na magmukmok at tumigil, ay naghanap siya ng generator. At naghanap siya ng magagamit, even speaker, at pumunta siya sa parke, pinangaral ang salita ng Diyos. Nakita nung may-ari ng building, hindi pa ba titigil? Ayaw nang tanggapin ang pagkatalo. Pero walang ibang ginawa ang lalaki nito kundi magpatuloy sapagkat alam niya ang kanyang pinaglilingkuran ay ang ating Panginoon. Natanggap niya ang ugali ng pagiging matatag. Sabihin natin, matatag. Resilient. Pag-usapan natin ngayong gabi ang pagiging matatag. Sino pong pinapatatag ng Diyos? Sino pong gustong maging matatag? Tingnan natin ang mga measure na ito. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8. Sabi dito, sa bawat panig, amen, sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami. Subalit hindi natutulog, nililito, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Tuloy natin sa 9 hanggang 15. Pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan, inilulugmok, subalit hindi napupuksa. Na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Sapagkat habang nabubuhay, kami ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag sa aming laman na may kamatayan. Amen? Kaya kung ikaw ay nagkakasakit, tuloy ka pa rin sa ministry, hayag ang Diyos sa iyo. Pero kung dahil sa sakit tumigil ka na, nasaan si Kristo? Normal lang na ang katawan ay manghina, pero ang espiritu nagnanais. Sabi dito, kaya't ang kamatayan ay gumagawa sa amin, subalit ang buhay ay sa inyo. Sinin niyo, ating pagpapatuloy at pagtitiis, may mga taong tatanggap ng kaligtasan. Yamang tayo mayroong parehong espiritu ng pananampalataya na ayon sa bagay na nasusulat, sumasampalataya ako, kaya ako ay nagsasalita. Kami rin naman ay sumasampalataya, kaya't kami ay nagsasalita. Naming nalalaman na ang bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya rin bubuhay sa amin na kasama ni Hesus at dadalhin kaming kasama ninyo sa kanyang harapan. Panghuli, sapagat ang lahat ng mga bagay ay alang-alang sa inyo upang ang biyaya habang parami ng parami ang mga taong naaabot dito ay magparami ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tayo muna yung manalangin, tingin natin ang ating mga mata. Panginoon, Ikaw ang luwalhatin sa paggagawad mo sa amin ang espiritu ng katatagan. Hinihingi ko rin po ang patuloy mong pagbubuhos ang espiritu ng katapangan, kabanalan at katwiran upang sa aming pagsulong buhay ang lagi naming matamasa mula sa iyo, hindi sa sanglibutan. Na manghina man ang aming pisikal na katawan, ang aming espiritu ay mabubuhay dahil sa iyo, Panginoon. Gagamitin mo kami at Ikaw ang maluluwalhati sa pagpapahayag ng aming pananampalataya na Ikaw din naman ang nagturo. Tulungan mong bawat isa maunawaan na sa aming pananampalataya sa iyong pangalan ay may mga kaaway, may mga handa, O Diyos,
na sumalungat. Alisin mo sa amin, Panginoon, ang maling pagtugon sa mga bagay na ito. Kundi kami, Panginoon God, ay manatiling tapat hanggang sa uli. Sapagkat kami mga tagapagmana mo, ibubuhos mo sa amin ang banal mong Espiritu na sa aming gagabay sa tuwid na daan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Isang malakas sa palakpakan sa Panginoon. Show what is necessary in your faith. Saan ka ba tinatawag ng Panginoon? Pakikibaka sa mabuting pakikibaka. Dapat makita sa atin ang ugali ng pananampalataya. You are a warrior of God. Amen? Ikaw ay hindi lamang mananampalataya, kundi nakikita kang nagpapatuloy sa kabila ng maraming kaaway sa ating palibot. Amen? Sa mga tao na hindi natin inaasahan, ay ating magiging salungat sa ating pananampalataya. Subalit magpatuloy ka lang. Hindi ka nag-iisa. Amen? Tutulungan ka ng ating Panginoon. Merong mga katotohanan na dapat nating maunawaan kapag tayo nagiging matatag. May kaaway kang haharapin. Pag-usapan natin ang katotohanan yan. Amen? The reality of enemy. Hallelujah. Merong mga oposisyon sa ating pananampalataya. And most of the time, ating pamilya pwedeng gamitin sa atin to stand against our faith. Can we say amen? Amen. Sapagkat ang ating faith, mga kapatid, ang salita nito ay digmaan. Kapag ikaw ay tumayo para kay Jesus, nakikipaglaban ka na para sa katotohanan. Ang kasinungalingan ay yung tinatalikuran, ang kasalanan ay yung binabaksi, marami na ang sasalungat sa iyo. Yung kagaya ng dati mong buhay at pagkatao. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, merong kapangyarihan may pamamahala. Kapag tayo ay membro ng church, na ang nagtayo ay kamay ng Diyos, merong pamamahala, may kapangyarihan. Kapag walang kapangyarihan, walang pamamahala, walang labanan. Easy-go-lucky ang church. Pero that's not our faith. Sabi nga ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating leader, alam mo ang Diyos ang nag-inspire sa Kanya, our church, amen, is not established by the wisdom of men, but by the hand of God. Amen. Hindi ito tinayo, amen, ng katalinuhan ng tao, kundi ng kamay ng Diyos. Hindi maiisip na Pastor Wayman Mitchell, kundi na-reveal ng Diyos sa Kanya. Kaya ganoon din tayo. Meron tayong labanan na ating gapusin ang mga dapat gapusin at palayain ang dapat palayain. Ano sabi ng Panginoon? Ang inyong gagapusin sa lupa, gagapusin sa langit. Kaya dapat mong ginagapos ang kasalanan, hindi na makapanaig sa iyo. Ginagapos mo ang tukso, hindi makapanaig sa iyo. Ginagapos mo ang kasamaan, hindi makapanaig sa iyo. So, sino pa ang tinatalo ng Facebook? Panahon na ito para manalo tayo. Amen? Hindi ka dapat ginagapi ng online. Dapat ikaw ang makagapi sa online. Can we say amen? Amen. Ikaw ang dapat maging strong man, hindi ikaw gapos ng kasalanan. Nakita natin si Satanas nung bumalik ang mga alagad, 70 alagad. Anong sabi nila? Kahit ang mga demonyo nagsisuko. Anong sabi ng Panginoon? Nakita ko sa Satanas parang lintik. Ibig sabihin ay kidlat na hulugan, pabilis ko na. Kapag tayo nakipagbaka, si Satanas, agad umaalis, agad talo yan, hindi yan mga pananaig sa iyo dahil ikaw ay nakikipaglaban. Palagpakan natin ang Panginoon. Pag ikaw ay umayaw, tuwa si Satanas. Pero kailangan natin unawaan ito, mga kapatid, may mga taong sasalungat sa iyo. Pag hindi mo pa ito natatanggap, amen, wala ka pa sa katotohanan. Ang akala mo ang Kristiyano ay madali, akala mo ang pagiging anak ng Diyos ay sitting pretty, amen,
nag-aaklas ang demonyo ngayon dahil ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos. Nagwewel ka ngayon ang kampon ni Satanas para ibagsak ka dahil tinatanggap mo ang katotohanan. Maaaring pag-uwi mo, makarinig ka ng salitang hindi nararapat, pero gusto kong sabihin sa iyo, ipinakikipaglaban tayo ng Panginoon. Amen? Hindi ka iiwanan ng Diyos na talunan. Ang kailangan mo lamang, mga kapatid, ay magtiwala habang ipinaglalaban ka ng ating Panginoon. Isang pastor pumunta sa atin dito, nung sabi kong magpasabot na, pagdating ng huli, umuwi na lamang, ang sabi pa niya sa akin, nakalabas na't lahat, humirit pa, Pastor, sa lugar na yun, maraming demonyo. Ang sabi ko, ay maraming ililigtas din ng Diyos. Kasi sa loob ay hinahamon mo siya, magpaalagad ka na. Hindi ka magbubunga sa sinamahan ng church dahil magkaiba kayo ng doktrina. Pentecostal ka. Pupunta ka sa hindi Pentecostal. Hindi na kayo magkakasundo. Dahil hindi kayo makakalakad ng ng hindi nag-uunawaan, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya nung paglabas niya, bumirit pa, Pastor, sa lugar na yun, maraming demonyo. Ay, doon magliligtas sa Diyos. Wala siya nagawa. Umalis na lamang siya, mga kapatid sa Panginoon. Kagaya ng mga pwedeng gawin sa atin na paghadlang, ano ang gagawin natin? Kapag ba umulan, titigil ka ng humayaw? Kapag ba masakit ang ulo, titigil ka ng pumunta sa church, ayaw mong pagalingin ka ng Diyos? Ayaw mong ikaw ay makaranas ng himala ng Panginoon? Kanina habang nagpe-pray ako ng kagalingan ngayon pa lang. Amen. Sapagkat kanina, inuubo yung ating kapatid. Pero niloob niyang pumunta sa church. Pero maraming mga Kristiyano, sumakit lang ng konti ang tiyan. Nakalimutan ang kayang gawin ng Diyos. Amen? Mas mabuting maranasan mong himala habang may nararamdaman ka, pagdating mo sa Panginoon, ang Diyos ay gumagawa. Palakpakan natin ang Panginoon. Mas masarap maranasan ang himala habang ikay nakikipaglaban. Kaysa ikaw ay naghihintay sa iyong comfort zone, kaya naman Panginoon ay nagpagaling. Ang sabi niya, buhatin mong yung higaan, tumayo ka, umuwi ka sa inyo. Ibig sabihin, iwanan mo yan nakagawin mo. Iwanan mo yan yung gusto mo. Kailangan kang nakikipagbaka sa mabuting pakikipagbaka. Pero nung sinasabi ito ng Panginoon, galit na galit yung mga Pariseo. Saan siya naghahanap ng karapatan at kapangyarihan para magpatawad ng mga kasalanan. Mga kapatid, huwag mong inis ang event na pwedeng gumawa ang Diyos ng himala sa iyong buhay personally. Dahil ikaw ay dumating, nakatanggap ka, pero pwede mong mamiss dahil ayaw mong punta para tanggapin ang himala ng Diyos. Ang kumikilos sa atin, mga kapatid, ay ang Panginoon na nagliligtas sa ating buhay. Merong mga abala, meron talagang mga sasalungat, hindi nawawala sa ministry, hindi nawawala sa church, pero kailangan kang matuto, tinuturuan ka ng Diyos. Amen? Kapag alam mo, kaaway, itataboy yan ng Panginoon. Pero ikaw, mga kapatid, manatili kang nagpapasakop sa Diyos. Sabihin natin, nagpapasakop. Makikita natin ito, mga kapatid, sa Panginoon sa 2 Timothy chapter 4 verse 14. Maraming ginawang kasamaan sa akin si Alejandro. Pangalan sa Ingles ay Alexander. Napanday ng tanso. Gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. Mag-ingat ka rin sa kanya, sapagkat tunay na kanyang sinalungat ang aming mga pinangangaral. Amen? Kailangan kang manatili sa aral ng katotohanan. Sa pagpapasakop, sa pagsunod. Salamat sa ating Panginoon. Dinamit si Brother Macho, pinakita niya yung picture. Amen? Eh, Pastor Boy, may nakalagay doon. Maging tapat ka. Tapat na sa Panginoon, tapat sa gawain, sa fellowship, tapat sa pattern natin, tapat sa standard. Kasi kung hindi ka tapat, isang katapat.
Kung hindi ka tapat doon sa binanggit ko, saan ka tapat? Hindi ka pwedeng maging tapat sa Diyos kung hindi ka tapat doon sa mga binanggit ko. Mga kapatid, kailangan kang makisama sa Panginoon, hindi sa sanlibutan. Makisama sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Amen? Kung yung ating pastor natutong sumunod, matuto kang sumunod. Engineer. Amen? Gusto mag-abroad, mag-a-abroad na. Pero dahil sinabi ng kanyang pastor, huwag ka mag-abroad, magpaalagad ka. Yung utang mo, ipanalangin natin makalimutan ng pinagkakautanan mo. O, sinunod niya, humayo, mga kapatid. Paghayo niya, nararanasan niya ang himala ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Yung utang niya, nabayaran. Minsan, ang kaaway natin, sarili natin, maling desisyon. Amen. Dahil ang desisyon mo, sumasalungat sa panawagan ng Diyos sa iyong buhay. Si Alexander, inaalagad na, ayaw pang magpasakop. Kaya kapag tayo hindi nang papasakop, magiging tayong kaaway ng Diyos. Tingnan natin itong ginawa ni Pablo. Amen. Sa mga sumasalungat sa kanya. Verse 9. Ng pangalawang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 8. Verse 8. Tayo magsimula. Sa bawat panig ay pinagmamalupitan. Pansinin natin ito. May taong magmamalupit sa iyo. Ang masakit nito, hindi mo inaasahan, malapit sa iyo, miyembro ng iyong pamilya. Dudurog ng isip at damdamin mo. Lilito ng iyong desisyon. Sabi ng sanayang pinag-uusig, kaya ang faith mo ay susubukin. Subalit hindi pinababayaan, nilulugmok, subalit hindi napupuksa. May mga tao, mga kapatid, na ang tanging layunin nila, subukan kang mawasak. Amen? Subukan mawasak ang iyong barko kagaya ni Pablo. Nahati yung barko sa gitna. May mga taong darating para subukin na ang iyong desisyon at ang iyong pananampalataya hatiin sa dalawa, mag-split sa two. Ipapahintulot ng Diyos na wasakin ka. Pero hindi gusto ng Diyos na lumubog ka. Ba't ako pinabayaan ng Diyos? Ang dami namang masama. Bakit sa amin nangyayari ito? Hindi mo kailangan magtanong ng ganyan. Itanong mo kung ano yung tinuturo ng Diyos. Tandaan mo, papayagan ng Diyos mawasak ang bangka mo, pero hindi papayagan ng Diyos na lumubog ka sa dagat. May buhay ka kay Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwedeng mawasak yung sisidlan mo, ang puso mo, dahil gusto ng Panginoon kapag lalagay dyan, dalisay ka na. Payapa ka kapag gumagawa siya ng dakilang bagay. Kasi may mga tao minsan, inaatake, pakiramdam nila tahimik ang Diyos. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kung kailan tahimik ang Diyos, gumagawa siya ng dakilang bagay. Kapag siya'y tahimik, gumagawa siya ng himala. Hindi mo lang alam. Ayaw na kasing maingay ka. Wala ka kasing maririnig habang imig ka ng imig na gumagawa ang Diyos. Kasi sino mag-asawa? May nasusulba pagka parehong nagsasalita. Pero pag ang isa'y nakikinig at ang isa'y nagsasalita at ang isa'y magsasalita ulit pagkatapos ng isa at saka ngayon sa makikinig, may aayos ang lahat. Amen ba mga kapatid? Tingnan yung ginawa ng asawa ko. Babalik ako. Kasi hindi man ako nag-pray para sa kanya, Lord, ibalik mo sa asawa ko. Yung asawa ko nanahimik. Hindi niya sinabi sa akin, Daddy, balik ka na. Hindi niya ako lagi kinukulit. Daddy, balik ka na. Daddy, balik ka na. Kinukulit niya ang Panginoon. Lord, ibalik mo na siya. Pero sa aming dalawa, tahimik lang kami. Mga kapatid sa Panginoon. Sa tahanan, haring pag-uwi mo, subukin ka. Pero gusto kong ipatutuo yung sabi ni Brother Gian. Pastor, thank you sa pangangaral mo kanina umaga. Pag-uwi ko, nililibak ako. Pero salamat sa wisdom ng Diyos, nagamit ko kagad yung pinangaral. Tahimik lang ako. Eh, sabi niya, babalik ako ngayong gabi. Kasama natin ngayong gabi. Palakpakan natin. Pwede mong maranasan, mawasak ang iyong kalooban, pero may nagre-repair.
ng puso at isipan ang ating Panginoon. Can you say amen? Kaya minsan nagtatanong nga, bakit hindi ko makas out? In Jesus' name, tumigil ka na! Hindi, sabi ng Panginoon, sa aking katumingin. Look at me, sabi ng Panginoon. Can you say amen? Hebrew chapter 12, verse 2. Look at me. Anong ginawa niya? Nagpatuloy siyang sumusunod sa Ama kahit ano ang problema niya. Bulaan ka, sinungaling ka, kumakain ka, kasama ng magnanakaw. Tuloy lang siya, magpapagaling pa rin. Nagpapalayas ka ng demonyo sa pamagitan ng espiritu ni Beelzebul. Tuloy pa rin siya sa pagka-cast out ng mga masamang espiritu. Sige lang, sabihin mo ako ng masama, pero gagawin ko ang mabuti para sa iyo. Pag ginantihan natin ang masama, yung masama lalo magiging masama, pero gantihan mo ng mabuti ang masama, para kang naglalagay ng baga sa kanyang ulo. You are putting coals of fire in the head of your enemy. If you are doing the will of God, amen, against your enemy, hindi mo binabato ng bato ang taong ng bato sa iyo, kundi lalo mong pakakainin ng tinapay. Kaya kapag papasok ako sa bahay namin, amen, sa bahay ng aking may bahay noon, hindi naman ako tagalo kasi nga ako ay naglakwat siya. Meron na siyang gamit. Meron siyang nilutong pusit na hindi ako kumakain. Hindi ako kumakain ng pusit. Pero inihain niya sa akin. Mga kapatid sa Panginoon, inihain niya sa akin. Nandun yung aking mga anak. Hindi niya ako pinagsabihan ng masama yung mga anak ko. Ang inaasahan nila ako, uuwi na galing sa abroad. Daddy, kailan ka titigil dito sa atin? Akala nila, balik bayan ako. Hindi kinuwento ng asawa ko na ako'y ng babae. Ako ay gumagawa ng masama sa buhay nila. Wala siyang binanggit na masama. Pero durog ang puso niya. Nakaranas siya ng shipwreck. Tuwing uuwi ako, alam niya may shipwreck, may nawawasak sa kanya. Dahil alam niya, hindi ako uuwi para sa kanya. Alam niya. Pero nagpatuloy siya sa Panginoon. Nanatili siyang tahimik, maingay siya sa Diyos. Lord! Sana ngayon na yung araw na ibabalik mo ang aking asawa. Pwedeng pumuhos ang ulan na napalakas sa iyong buhay, na para bang malulunod ka. Pero ang Panginoon, ang ating Panginoon na magpapanutang sa iyo sa ibabaw ng tubig. Ano mo pwede mong sabihin sa Kanya, Panginoon, ako, suguin mo ako. Utusan mo ako. Amen? Utusan ka ng Diyos. Umahon. Hindi na sabihin sa iyo ng Panginoon, sige, magtampisaw ka pa dyan sa mali mong ginagawa. Umahon ka dyan. Amen? Paahunin ka. Sasabihin niya sa iyo na hindi na niya i-baby, kundi kung ano mali, isuko mo yan para makakilos siya. Pag hindi mo sinusuko ang mali, hindi kikilos ang Panginoon. Dahil hindi pwedeng magsama, magbarkada ang dilim at ang liwanag. Can you say amen? Kaya kailangan nating tumugon ng tama. Ito yung pangalawa nating pag-usapan. Dahil may mga tao na mali ang tugon sa mga kaaway. Amen? Respond correctly. Yan ang ating pag-usapan. Dahil may mga tao, mga kapatid, na hindi maiwasan, ang tingin sa kaaway ay kaaway lang talaga. Minsan ang kaaway ay gagamitin ng Diyos para pagpalain ka. Meron ba mga kapatid? Yung nagdala kay Elias ng pagkain ay uwak. Amen? Pwede kang pagpalain ng Diyos gamit ang pwede niyang gamitin sa iyong buhay. Under the command of God. Under the authority and sovereignty of God. Mga kapatid sa Panginoon. Kailan lumabas na si Job ay perfect in the sight of God? Nung payagan ng Diyos, si Satanas mismo ang umatake sa kanya. Hindi natin kilala si Job, pero nakilala natin kung anong pwede natin gawin under the attack of the enemy kapag nanatili tayo sa ilalim ng Diyos. Kapag tayo ay tumugon ng tama ayon sa panawagan ng Panginoon. Amen. Respond by faith, mga kapatid, not like opposition. Amen. Kung ang kaaway ay nang-aaway sa iyo,
huwag kang maging kaaway din. Pero huwag mong kagaganin ang dyablo. Amen? Sapagkat ikaw ay gagamitin ng Diyos para iwaksi ang kaaway. Ang Diyos hindi kaaway ni Satanas. Kasi hindi siya kapantay ng Diyos. Hindi siya pwede. Pero ikaw, kaaway ka ni Satanas. Kaya ikaw binibiktima niya. Pero kapag ikaw ay nasa ilalim ng Panginoon, tatakas ang dyablo kapag sinabihan mo siyang tumakas. Amen? Pero pag hindi nasasakop ng Diyos ang iyong puso, kagaya ng sinabi ni Pablo, pwede kang lituhin, pwede kang pagmalupitan, pwede kang mawalan ng pag-asa kapag wala ka sa ating Panginoon. If you respond incorrectly, mga kapatid, sa Panginoon, hallelujah, hindi mo makikita ang liwanag ng atake ng kaaway. Bakit ka inaatake? Inaatake sa pananalapi. Ang lesson niyan, maging tapat ka sa Diyos. Inaatake ka ng sakit, hindi mo lang ipagamit yan sa Panginoon. Huwag kang magpasok ng bawal sa iyong katawan. Kakasakit ka, ano bang kinakain mo? Pastor, okay naman ang kinakain mo. Puyat ka naman lagi. Alas 4 ka natulog. Alas 2. Paano ka makakapag-concentrate? Hindi ka naman panggabi. Hindi ka naman nagtatrabaho ng gabi. Mga kapatid sa ating Panginoon, ikaw ay templo ng Diyos. Tandaan mo, ang tumiba sa templong yan, gigibain ng Panginoon. Payagan mo, mga kapatid, ang pagsubok, pero huwag mong payagan na talunin ka. Payagan mo ang kaaway sa pamamagitan ng Panginoon. Sige lang, may Diyos akong tutulong sa akin. Pero wag kang magyayabang na, walang magagawa sa akin si Satanas. Ewan ko lang sa iyo. Kaya nga namatay si Jesus dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko. Amen? At dito, mga kapatid, yung kalupitan. Amen? Ikaw ay inilulubok, distress ka. Pero kailangan kang mag-adjust ng iyong expectations. Sabi natin, adjust your expectation. Amen? Baka may nagmamalupit sa iyo, asahan mo, hindi lang ito yan. Tingin ko mayroon pang susunod. Hindi ka bibitaw. Hindi mo dadaanin yan sa paiyak-iyak, mga kapatid. Kundi kayo magpupuri sa Diyos, Lord, may magagawa ka sa aking buhay. Hindi ka magpapadaig sa despair o mga kalungkutang kabiguan ng iyong buhay sapagkat may magagawa pa ang Panginoon. Nakakalungkot, mga kapatid, kapag tayo isang Kristiyano nang dahil sa kalungkutan, tumigil tayo sa pananampalataya. Amen. Amen? Minsan, may mga ganitong nangyayari. Nung inatake, ayaw nang sumama sa outreach. Ayaw nang mag-church. Ayaw nang buklatin ang salita ng Diyos dahil pakiramdam niya, hindi siya sinasagot ng Panginoon. Amen. Ayaw na niya mag-pray dahil pakiramdam niya, hindi nakakarating sa Diyos. Kapag ganito ang iniisip mo, nawawalan ka. Amen. You are losing the battle of faith, mga kapatid sa Panginoon. Amen. Ang kasunod niyan, nung despair, pwede kang ma-depress. Dahil walang nangyayari sa buhay mo. Amen? Sabi dito ni Pablo ay pinagmamalupitan, nililito, inaalisan ng pag-asa, pinag-uusig, pinababayaan, inilulugmok. Pag dumating yan, distress, despair, forsaken, pakiramdam mo, parang iniwan ako ng Diyos. Sabi ng Panginoon, dati ay hindi niya ako iiwan ni pababayaan mo. Pero parang na yun, parang ibang nangyayari. Parang walang bunga, parang malungkot ang buhay ko. Parang wala nang nakikinig sa testimony ko. Parang puro na lang pag-usig sa akin, atake sa iba't ibang bahagi. Iniwan na yata ako ng Diyos. Kapatid, itong dapat natin gawin. Hindi ba dapat natin sampalatayan ng ating Panginoon at iwaksi ang mga pakiramdam na ang Diyos ay nagpabaya sa ating buhay. Can we say amen? Huwag mong iwawala ang iyong faith sapagkat ang faith ay hindi emotion, mga kapatid. Ito'y pagtitiwala sa Diyos na may gawa ng lahat. Hindi ito damdamin mo lamang, kundi ito'y pagtitiwala, pagtingin sa Diyos na may magagawa na lahat ng bagay ay makikilos niya.
Pwedeng masira ang iyong relasyon kapag naramdaman mo mga bagay na ito na sinabi ni Pablo. Amen? Malulupit na bagay. Pwede mong i-isolate ang sarili mo. I-isolate mo sa Panginoon. I-isolate mo sa church. I-isolate mo sa iyong pastor, sa mga kapatiran. I-isolate mo sa gawain. Parang hindi itong gusto ko. Pero gusto kong sabihin sa iyo, ayaw ng Diyos, hindi niya gusto ang nangyari sa iyo. Amen. Hindi rin naman ang Diyos ang may gawa sa nararanasan mo. Kailangan lang nating matuto. Can we say amen? Kapag tayo minawasak, mga kapatid, ang ibig sabihin nito, tinuturuan tayo ng Diyos na maging matapang. Amen? Inaalis ng Panginoon, gusto niyang matuto ang ating espiritu, maiwaksin natin yung espiritu ng pag-ayaw. Amen? Kapag hindi natin naisip ang mga bagay na ito, papasok sa atin yung quitting, losing, depressed, at aayaw ka na. Pwede kang tumigil. Ang pagiging Christian mo, nasa damit na lang. I love Christ, pero malayo ka na sa gawain. Diba, may nakikita kayo ganyan? May nabibili tayong ganyan. Pero ayaw ng Diyos na nasa labas ang pagmamahal sa Kanya at pagtitiwala. Ang gusto ng Panginoon nasa loob. Can we say amen? Merong pastor, nung hindi nagbubunga ang kanilang gawain, iniwanan ang church, nilagyan sa harap ng pintuan, amen, close. Nung nabalitaan, ang pastor na ito at ang kanyang asawa, nag-ski, jet ski. Oh, sarap. Iniwan ang gawain, amen, dahil sa kaunting panginabang. Malaki ang sweldo, mga mananampalataya, na hinahanap ang promotions. Mahirap yan. Sa sekular, may promotions. Pero sa Panginoon, ang daming pagsubok. Ganyan ang ating pananampalataya. Ipapahintulot ng Diyos na ikaw ay tahitin. Makita ng Panginoon kung ikaw ay madadala pa ng sari-saring hangin ng sanlibutan na matatayon kahit saan. Pero kung hindi ka nadadala ng hangin, ibig sabihin, you are genuine. Amen. Child of God. Can we say amen? Amen. Hindi ka nadadala ng hangin, kundi ng Espiritu Santo na sabi ng Panginoon ay parang hangin. Hindi nakikita, pero dumarating pagdakay nawawala. The Spirit will touch you, strengthen you, fill you with joy. Na kahit hindi mo siya nakikita, may pag-asa ka. Panginoon, hanggang ngayon, hindi mo ako iniwan. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero pag mali ang ating tugon, mararamdaman natin yung kalungkutan, hinagpis, para tayong pinabayaan, mga kapatid, at winasa, mga kapatid, sa Panginoon. Pero ang Panginoon, tuwang-tuwa na ikaw ay nawasak. Alam bakit? Magagawa ka niyang bagong masa. Magagawa kang bago, mahuhulma ka na bago ng Diyos bilang isang sisidlang bago sa Panginoon. Sabi niya sa mga Israelita, ganyan kayo sa aking kamay, mga Israelita. Kung paano sa kamay ng magpapalayo, amen, ang masa kong palayo, ganun kayo sa akin. Huhulmahin tayong bago ng Diyos. Kapag nawawasak tayo, ibig sabihin gagawa ng bagong kagamitan ang Diyos sa iyo. Ibig sabihin hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Ibig sabihin may mas maganda pang plano ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Maaaring nadiskaril ka. Maaaring pumunta ka sa rerouting, sa detour. Pero ang dulo gusto ng Diyos makarating ka. Amen. Sa magandang katapusan na nais ng Diyos para sa iyo. Bayagan mo lang siya. Amen. Huwag kang tumingin sa tao lang. Tingnan mo ang Diyos na nagkatawang tao dahil gusto niya maging matatag ka sa ating pagtatapos. Sabihin natin, maging matatag. Dito pinapakita ni Pablo sa atin mula sa Panginoon ang kalidad na kinakailangan sa pananampalataya. Katatagan. Pwede ang atake sa iyo magmula sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong boss.
Amen? Sa iyong mismong katawan, bigla kang nagkasakit. Hallelujah. Sa pangangaral, mga kapatid, masaktan ka. Pero mga kapatid, ang mahihirap na sitwasyong ito ay nagdadala sa iyo para matuto kang muling lumukso. Pauna, hindi pa wrong. Ang resilience, mga kapatid, is like leaping back. Heto na naman ako! Mahirap yung nawala ka, tapos hindi makita sa iyong sigla. Pero kapag kayo resilient, nawala ka, bigla kang bumalik sa Panginoon. O praise God, kapatid, tingnan mo. Amen, buhay ang Panginoon natin. Eto na naman ako! Buhay na naman, handa na naman sa Panginoon. Can we say amen? Amen. Sapagkat sabi ni Pablo, sa ating pinag-aaralan, para bang sinasabi niya, hindi ko bibigyan ng pagkakataon ng Diyan. Hindi ko bibigyan. Di ba siya rin ang nangaral para sa atin mula sa Panginoon? Sa Efeso, Kapitulo 4, mga kapatid sa Panginoon, ng Efeso, talatang 27, Ephesians chapter 4, verse 27, at huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Kaya lagi kang on guard, lagi kang nakatingin sa harapan, focus, pero ang tenga nakikinig. Amen? Ikaw ay handang makinig, handang tumingin, handang umatake, pero hindi ka nakahandang umurong dahil walang pag-urong sa mga anak ng Diyos. Hindi tayo tatanggi sa labanan, kundi kakapit tayo sa pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, ginamit na naman si Pablo, Kapitulo 4 ng pangalawang Korinto, versikulo 7, versikulo 13, yamang tayo ay mayroong parehong espiritu ng pananampalataya, na ayon sa bagay na nasusulat, sumasampalataya ako, kaya't ako'y nagsasalita. Kami rin ay sumasampalataya, kaya't kami ay nagsasalita. So nakita mo yung iba, praise God, hallelujah, salamat sa Panginoon, pinagtagumpay niya ako. Ikaw din, dahil sa Ebanghelyo, ay magpapatuto sa mabuting ginagawa ng Diyos. You will not lose your faith, but you will hold on to your faith. Can we say that? Kapag ang ating sinasampalatayanan ay buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Isang bagay pa, nung si David, mga kapatid, ay gusto nang batuhin ng mga taong bayan na sumusunod sa kanya, sapagat ang Siklab, mga kapatid, at ang Negev, mga kapatid, ay sinugod ng mga Menikita at sinunog ang kanilang bayan, kinuha ang mga asawa ng mga sundalo na wala mga asawa nila, mga kapatid, sa Panginoon. At pati dalawang asawa ni David, amen, sa ating isa lang asawa. Sa panahon yun, pinapayagan pa ng ating Panginoon. Pero ngayon, sabi ng Panginoon, ibigin ang inyong asawa. Specific one, mga kapatid. Pero dito, kinuha ang kanilang mga asawa. At si David, mga kapatid, ay kasama sa mga umiyak. At ang iyak nila, amen, na may kasamang sigaw, ay wala nang halos mailabas sa sobrang pag-iyak. Sobrang pagdadalamati at ang mga tao walang ibang makita. Si David ang may kasalanan niyan. Ang mga anak niya, tampalasan sa Diyos. Ang mga anak niya, kaaway ng Diyos. Kaya ang bayan natin ay winasak. Malamang itong nasa isip ng mga kasama niyang mga sundalo, mga kapatid sa Panginoon. Pero dito, ang lingkod ng Diyos, anong ginawa niya? Pinalakas ni David. Sabi doon sa 1 Samuel chapter 30 verse 6, ngunit pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Hindi ka lang kakapit sa iyong pananampalataya, kakapit ka sa Diyos. Aasa ka may magagawa ng Diyos. You will not lose your faith. You will pray. You will devote yourself to the Lord. Can we say that? You will fast. You will evangelize. You will testify. You will glorify God. You will thank God. You will praise Him. You will worship Him. Sapagkat alam mo, may magagawa ang Panginoon. Dahil yung pari, ang ginawa niya, dinala yung ephod. Nakita niya si David. Yes, God. Malakas ang aking leader. Ito yung mga alagad. Amen? Sinusuportahan ang kanilang pastor. Pero pag ikaw alagad ka, pasaway ka sa iyong pastor, paano ka naman pagpapalain?
May atake sa pastor. Ang ginawa ng alagad, sinuportahan yung pastor. Hindi nakiatake. Ay, pagkakataon na ito, patay ka na yung pastor. Hindi. Dumating yung mga alagad. Pastor, kailangan mo mag-effort, kaya usapin mo Diyos. Pastor, nakikinig pa rin ng Panginoon. Sinasamahan pa rin tayo ng Diyos, Pastor. Pastor, hindi tayo kinakalimutan ng Diyos, Pastor. Kasama ka sa aming prayer, Pastor. Huwag ka susuko, Pastor. Hindi, Pastor, suko ka na. Dito mga kapatid, si David, dumabol pa. At hindi niya tinignan yung mga tao. Tumigil yung 200. At tumigil na kayo, pagod na kayo. Oh, tara! Sama niya yung 400 naman. Tara, kung sinong natitira. Lugod nila ang away. Hindi sila nagmukmo. Hindi sila nagmakaawa. Hindi sila nagpaawa. Amen. They respond with correct action. Amen. Nagkaroon sila ng tinatawag na persistence. Sabihin natin persistence. Pagtsatsaga, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Nandun yung salitang, lalaban tayo muli! Amen. Nilugmo ka ng kaaway. Sasabihin mo ay, lalaban tayo muli. Atawid tayo muli sa Diyos. Aasa tayo may magagawa ang Diyos. Amen. Makikilos ka uli ng Panginoon. Nandun yung espiritong maneuverability. Ikaw ay pwede pang kilusin. Ang tanong mo ngayong gabi, napipihit ka pa kaya? O kinakalawang na tayo? Alam mo yung tornilyo kinakalawang? Napakahirap pihitin. Bibili ka ng yung pantanggal ng kalawang. Yung armor ba yun? W40. Tapos pupukpukin mo pa. Iinitin mo. Dadarangin mo para lumuag, kumatal ang mga kalawang, mga kapatid sa Panginoon. Ganyan kapag tayo tumatagal, pag kinalawang, nakakalimutan natin humanap ng paraan. Pakiramdam mo, wala ka ng paraan. Pero gusto kong sabihin sa iyo, may magagawa ang Diyos, bibigyan ka niya ng paraan. Hallelujah. Kaya sabi ko nga, yung asawa ko ay binigyan ng paraan para suyuin ako. Ipakita sa akin ng mabuti at hindi ako, amen, nakakaramdam ng pagsumbat sa Kanya. Kaya tuloy ako yung nahihiya sa Kanya. Nakakahiyaan naman tuloy. Amen. So, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 10, verse 16. Basahin natin ito. Matthew chapter 10, verse 16. Ang sabi dito, ngayon sinusubo ko kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng mga ahas at maamong gaya ng mga kalapati. Men, nababago pa ang iyong kalooban. Natuturuan ka pa. Napipihit ka pa para magamit kang muli ng ating Panginoon. Pwede ka pa bang pabalikin ng Diyos sa landas na nais niya? Pwede ka pa bang papiliin ng Panginoon sa lakad na gusto ng Diyos para sa iyo, para lumitaw ka na mas mabuti sa harap ng Panginoon, kagamitan na tagumpay, kagamitan na nagpapahayag ng kalooban ng Diyos, patutuo, amen, sa panawagan ng ating Panginoon, amen, na may ma-achieve ang Panginoon sa pamamagitan mo. Amen? Sapagkat gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng tao. Tayo yun, yung mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nung day nagtayo ng iglesia, ito ang kanyang itinuro. Sabi niya dun sa verse 16, chapter 16 ng Matthew, verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Kapag may humadlang sa iyo, hanapin mo ang pagbubunga na magagawa mo sa gawain binigay ng Diyos para sa iyo. Sa pananampalataya mo, sa pamilya mo, amen, patutuo mo sa ministry mo, kahit sa pagbibigay mo, mga kapatid sa Panginoon. Pwedeng umatake ang kaaway, pero huwag mong bibigyan ng pagkakataong manalo ang kaaway. Mga kapatid sa Panginoon, lalo kang magbunga sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Balikan natin yung ating text, 2 Corinthians chapter 4, verse 14. Ang sabi dito,
na aming nalalaman na ang bumubuhay sa Panginoong Hesus ay siya rin bubuhay sa amin na kasama ni Hesus at dadalhin kaming kasama ninyo sa kanyang harapan. Ang Espiritong nakikipagbaka na tapat hanggang sa huli ay pagpapalangin ng Diyos. Kaligtasan, tagumpay, pag-iingat, kapayapaan ng ating Panginoon. Ano ang nakamit ng Panginoon? Nung siya'y bunuhay nung muli, kahit nakaharap siya sa ganap na kamatayan, parang pinatay ka na sa problemang dinala sa'yo, pero gusto kong sabihin sa'yo, may buhay para sa'yo mula kay Kristo. Sa Kanya ka mabubuhay, sa Kanya kikilos, sa Kanya ka may pagkatao. I-let go mo yung dati mong pagkatao, i-let go mo yung dati mong pagkilos, at dati mong pamumuhay, tanggapin mo ang gusto ng Diyos para sa iyo. When trial comes, tandaan mo, God will come. When the storm comes, God will come. When testing comes, God will come. Amen? Pag dumating ang sakit, darating din ang Panginoon. Pag dumating ang pangangailangan, darating din ang Panginoon. Pag dumating ang problema, darating ang Panginoon para tulungan ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Bago kayo tumungo, sabi ni Pablo, nung lulubog na yung bangka, huwag kayong matakot. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anghel ay nangusap sa akin sa Acts chapter 27 na nangangako ni isa sa atin sa bilang ng mga sakay ng barkong ito ay walang mamamatay. Amen. Pero magtiwala tayo sa Panginoon. Amen. Hindi ka papatayin ng Diyos. Tuturuan ka niya para lalo kang mabuhay sa tulong ng ating Panginoon. Tungo natin ating mga ulo, tigit natin ang ating mga mata. Meron siyang alagad na anghel, masusuko niya para matulungan ka. Meron siyang buhay na nakahanda para sa iyo. Pwede mong tanggapin kapag namamatay ka para kay Kristo. May himala na darating kapag kailangan mo ng tulong dahil inuusig ka sunod-sunod ng kaaway. Tinuturuan ka ng Panginoon, tandaan mo, inaalalayan ka niya. Pinapayagan niyang subukin ka, pero hindi niya papayagan na sisihin mo siya. Magpapakita siya ng mga dakilang bagay sa iyo. Maliban lang, ayaw mo nang sumampalataya sa Kanya. Hindi mo makikita ang ginagawa niya. Pero sabihin ko sa iyo, kapatid, buhay ka pa hanggang sa ngayon, ibig sabihin niyan, tuloy-tuloy ang himala na ginagawa ng Diyos sa iyo. Ikaw ay mabubuhay sa biyaya ng Panginoon. Ikaw ay may pagkatao sa biyaya ng Panginoon. Nakakakilos ka sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. May sagot ang Panginoon para sa iyo. Don't lose faith. Don't turn back. Amen. Do not backslide. Do not allow the enemy to hold, amen, your faith, to hinder your faith. Huwag mong papayagan ang kaaway. Huwag mong papayagan na hadlangan kanya palagi na hindi mo makita ang Panginoon. Tingnan mo ang Panginoon, mas malaki kaysa sa kaaway. Amen. Face the opposition by faith, by trust and confidence in Jesus Christ. Sabi niya, maging matalino ka gaya ng ahas. Dinadaya ka ng dyablo, magtiwala ka kay Kristo. Maging wise ka. Pagsubok lang yan. Amen. Hindi ka papayagan ng Diyos na mawala sa Kanya. Amen. Tutulungan ka niya. Ang pag-ibig niya sa iyo ay hindi nagmamaliw bago tuwing umaga. Kaya maging kagaya ka lang ng kalapati. Amen. Huwag mong daanin sa salita. Daanin mo sa gawa. Ikaw ay magpakumbaba. Ikaw ay manahimik sa presensya ng Diyos. Magpatuloy ka sa Kanya. Huwag mong sabayan ang kaaway. Kapag ang Diyos ay tahimik, ikaw ay maging maingay sa pagtawag sa Diyos.
Pero huwag mong sasabayan ang gawa ng Diablo. Amen? Ikaw ay makipagbaka sa bahagi ng pananampalataya. Umasa ka sa magagawa ng Diyos. Lumakad ka sa pag-ibig ng Panginoon, sa katotohanan ng salita ng Diyos. Habang ang mga uloy nakatungo, ang matay nakapikit, amen, sa ating kalagitnaan, kinausap ka ng Panginoon, amen, you are losing your faith, o ikaw ay nag-backslide, o ikaw ay nawala, may mali sa puso mo. Ngayong oras na ito, pwede bang kausapin mo ang Panginoon? Pwede bang isuko mo sa Kanyang lahat? Amen? Let God face the opposition. Amen? Tumingin ka sa Panginoon. Tanggapin mong may kaaway, pero tumingin ka sa Panginoon. Hallelujah. Maganda ang plano ng Diyos para sa iyo. Pero magsisimula yan, amen, sa pagpapakumbaba at pagsuko ng iyong buhay sa Panginoon. Wala ko nakikitang bago, pero kung meron sa atin, kailangan ipalinis ang puso sa Panginoon. Ngayong gabi, nais kitang tawagin, ipanalangin, amen, dito sa harapan, at ang Panginoon payagan na kumilos ng dakila sa iyong buhay. Meron po ba sa ating kalagitnaan kinausap ka ng Diyos? Amen, may isang kamay, dalawa, hallelujah, kinakausap ng Panginoon. Meron pa po ba sa ating kalagitnaan? Salamat sa kamay na yan. Amen. Meron pa ba nangungusap ang Panginoon sa atin? Amen. Willingly, voluntarily, amen, surrendering your heart and mind and spirit to God. May oras na ito sa mga nagtaas ng kamay. Amen. At kinausap ng Panginoon. Pwede bang lumapit dito sa harapan? Tayo ay mananalangin para sa katatagan at kalinisan ng puso. Hallelujah. Habang uloy nakatungo, ang matay nakapigit kasama sa nasa online, kayong mga kapatid na nandito sa harapan, habang kayo nakatungo, matay nakapigit, galing sa ating puso, sabihin muli natin ito na may lumalabas, sinasambit ng ating bibig. Sabihin natin ito, Panginoong Hesus, ating sinusuko, anumang kahinaan, tinatanggap ko, mayroon kaming kaaway, subalit sa iyo, kami nagtitiwalang lubos. Tulungan mo ako na tumugon, matuwid sa iyong harapan. Ibalik ang pagtitiwala sa iyo at ang mabuti ang gawin ayon sa kalooban mo. Ibuhos mo sa akin ang espiritu ng katatagan, kabanalan. Pinapayagan kita maghari sa aking puso. Sa kabila ng atake, may magagawa ka, Panginoon. Salamat sa paglilinis sa aking kasalanan. Ikaw ang maghari bilang aking Panginoon sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, tulungan mo ang iyong mga anak. Patuloy bigyan ng peace of mind, peace of heart, O God. Lord, payapain at dagdagan pa lalo ang kanilang faith to Diyos. Ipaalala, God, reveal, Lord, your promise, God, in their life. Na ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. Ikaw ang Diyos na hindi gumakalimot. Pinapayagan mo kaming subukin upang tumatag. Subalit hindi mo kami pababayaan na mawala kami sa iyo, Panginoon. Salamat, kinukupkup mo kami. Kupkupin mo po ang iyong mga anak na nasa iyong harapan, Panginoon. At patuloy patatagin upang makapaglingkod sa iyo na nalulugod sa araw-araw sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. O purihin ka, Diyos, sa aming kalagitnaan. Habang tayo ay umaawit ngayong gabi, hallelujah, ng pusong dalisay sa gabing ito, nais kong buksan ang altar. Amen. Sa gabing ito, kausapin natin ang ating Panginoon. Saan mo naramdaman na parang binasa ka? Binasa ang iyong kalooban. Ilapit mo yan sa Panginoon. May himala ang Diyos. Amunin mo siya. Amen. Amunin mo ang Panginoon. Ang Panginoon mismo ang nagsasabi sa atin, hindi lamang sa akin, hindi sa atin, hamunin niyo ako sa bagay na ito. Hallelujah.
Nangangako ang Panginoon sa atin, mga babae, na tayo tutulungan. Pero payagan mo, amen, na makakilos siya ng dakila sa ating buhay. Yung makikita ng marami ang Diyos ang tumutulong sa iyo. Mangyayari yan kapag nasa kanya ka na nakatili ka pagpapatuloy. Let God and let go. Ang aking nais, tulungan mo yung mga fill them with your Holy Spirit. Hallelujah. Fill them with your Holy Spirit. Jesus. Hoy, buhos mo ang iyong Espiritu Santo. Mag-ministeryo ka. Espiritu Santo. Mag-ministeryo ka. Sa iyong mga anak. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy mong pagkilos sa aming kalangitan. We thank you, God. We thank you. Para sa amin, pusong dalisay. Magsitay tayo ka. Muli natin awitin ito, mga kapatid. Pusong dalisay habang nakataas ang ating mga kamay. Upang makapaghari ang Diyos, kailangan natin ang pusong dalisay. Isang pusong kapal na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo, walang reklaman. Isang pusong itinitibok na ika'y marangalan. Ang dugo ay papupuri sa'yo lang. Minsan pa isang pusong kapal, payagan natin ang Diyos. Isang pusong kapal na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo. Salamat, di mo kami iniwan. Di mo kami pinabayaan, Panginoon. Na ika'y marangalan. Ang dugo ay papupuri sa'yo lamang. O Jesus, ang dugo ay papupuri sa'yo lamang. O Jesus, panguli sa ating pagtatapos, ang dugo ay papupuri sa'yo lamang. O Jesus. Purihin natin ang Panginoon, pasalamatan sa lahat ng kanyang ginawa sa ating buhay. Hindi siya nakakalimot, hindi siya tumitigil upang lalo tayong tulungan. Yes, so Lord God, hallelujah. We thank you, we thank you. Oh God. Mga anak ko, huwag kayong magalinlangan. Huwag kayong matakot kung meron kayong problema o anumang suliranin sa iyong buhay. Lumapit kayo sa akin ang Diyos na nakakaalam. Ako ang Diyos na buhay at nananatili. Narito ako upang gamutin ang mga wasak na puso. Narito ako upang ako ang magiging kapahingahan nyo. Huwag kayong matakot kung kayo ay nakakaranas ng mga pagsubok. Lumapit kayo sa akin bukas
ang pinto, ako ay naririto. Buksan nyo lamang ang inyong puso upang ako'y pumasok sa inyo. Huwag niyong hayaan na kayo'y dayain ng dyablo. Huwag niyong hayaan na kayo'y panghinaan ng dyablo. Kundi kayo ay magtiwala sa akin, sumampalataya sa akin. Narito ako'y nakatayo, hinahanap ko kayo. Huwag kayong matakot, gagamitin ko kayo. Ito ang sabi ng Panginoon, magpakatatag kayo hanggang sa aking pagdating. Sapagkat ako ang Diyos, hindi ko kayo iiwan gaya ng aking pangako. Pagbubungayin ko kayo kung maninatili kayo sa aking presensya. At kung mananatili ang iyong puso na laging tapat sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan, pagpapalain ko kayo. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos sa kanilang katapatan at kadakilaan. Hallelujah. Hallelujah. Awitin, kailangan ay pusong tapat. Kaya ganun pinahayag, kailangan ay pusong tapat. Hallelujah. Ilang kailangan ng Panginoon. Sapagkat hindi siya tumitigil para tayo ay tulungan at ayusin na lubos. Hallelujah. Amen. May kailangan tayong panalangin ngayong gabi na nararamdaman. Amen. Hallelujah. Kumusta ang yung nararamdaman kaninang inuubo? Inuubo ka pa rin ba? Masakit pa rin hanggang ngayon? Anong nararamdaman mo? Masakit? Wala pang nagbago? Wala pa? O sige, lapit tayo dito. Hallelujah. Amen. Payagan natin ang Panginoon magministeryo. Amen. Sino pa ang may nararamdaman? Bukod sa masakit na dibdib. Amen. Dahil sa ubo. Hallelujah. Ikaw po, Sister Ines, ano pong nararamdaman mo? Yung balakang. Yung hindi ka makalakad na maayos. Anong hindi mo magawa dahil dyan sa nararamdaman mo? Check it out. Anong hindi mo magawa dahil sa nararamdaman mo? Anong hindi magawa? Kumbaga nawala yung normal mong gawain. Ano yun? Nakakabend ka ba? Ikaw ba yung nakakayuko? Subukan mo nga. Subukan mo yun mo. Ayan, hanggang dyan lang. Hanggang dyan. O anong gusto mong gawin ng Diyos para sa'yo? Check it out. Anong gusto mong gawin ng Diyos para sa'yo? Matanggal ang sakit. Okay. Sige. Japet, ikaw. Ano ang nararamdaman mo? Lapit ka, lapit. Ano yung sabi mo? Ang tiyan mo, pati ulo ay masakit. So kanina lang yung umaga? So wala pang nagbabago hanggang sa ngayon. Yung sama kanina, masakit pa rin hanggang ngayon. So anong gusto mong gawin ng Panginoon sa'yo? Alisin. Naniniwala ka ba? Kayang alisin ng Diyos? 100%? Ikaw naniniwala ka? Kayang alisin ng Diyos? 100%? Ikaw kaya ng Panginoon? Alisin 100%? So pagtango nyo pala ngayon, may nagbago na. Dapat may nagbago na. Hindi pa tayo nagpe-pray. Kasi God is delighted by faith. Kapag nakita niya, tayo sumasampalataya, nung sumagot kayo 100%, ang Panginoon kumilos na. May nagbago na sa'yo? Wala pa rin? Sabi mo 100%. Ilagay mo lahat sa Diyos ang iyong pananampalataya. Umaasa ka na may magagawa ang Diyos. Can we say amen? Tayo mag-pray mga kapatid. Dakilan Diyos, dagdagan mo ang pananampalataya na ni Japet, alisin mo ang adlang, pagsusuka, sakit ng ulo, sakit ng tiyan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Hindi sa iyong batang ito. Lumayas ka. Panginoon, ikaw ang dumating, banal na Espiritu, mag-ministeryo ka, kagalingan, Panginoon, iparanas mo kay Japet, at dagdagan din ang faith, ang pananampalataya ng batang ito. Dagdagan mo, Panginoon, na may magagawa ka sa kanyang buhay. Ngayon pa lang, kagalingan, aming inangkin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, ganun din, ayon sa pananampalataya sa Ines, iparanas mo sa kanya, pagawa, yung kanyang pagkilos, mananakit ng kanyang kasibasuan, alisin mo, Panginoon. Lumayas na Espiritu ng Diyos at sakit, anumang infeksyon, dahilan nito ay lumayas sa katawan ng Ines. Panginoon, kaliwanagan, Espiritu ng karunungan, ikaw ang dumating sa kanya upang kanyang katawan ay magpagamit kung saan-saan at maling mga bagay, kundi kagalingan, ikaw ang pumasok sa kanya. Ngayon pa lang, Panginoon, ikaw ang maluwalhati
sa iyong pagpapagaling kay Sister Ines in Jesus name. Panginoon, ang umito, ang sakit ng Diyos, ikaw ang kagalangan niya. Problema, o intensyon, mayos ka. Ang magtumal na sabihin, o Espiritu na kaaway, mayos ka. Sa pangalan ng Jesus, Banal na Espiritu kung pumasok sa Kanya, maranasan ang bata nito, kapahinga ngayon pala. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Laniman mo. Okay. Anong naramdaman mo? Pinalakas ka? Palakpakan natin ang Panginoon. Ina ba? Tatlo, ina ba? Apa, tinga. Anim, sima, ina. Anim, ina ba? Pangpito. Perfect will of God. Lord, kagalingan mo kayo sa mga lalaki. Ikaw, anong hindi mo nagagawa? Magana, palakpakan natin ang Panginoon. Ito natin tinatanong, nagpuksa na. Kumusta, Japet? Okay na. O sige, lumukso ka. Lukso. Ha? Tumalon. Talon. Sorry. Sorry, Tagalog ko. Talon pa. Amen. Talon pangatlo. In Jesus' name. Magaling na si Japet. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sumakit ba nung lumukso ka? Hindi? Hindi ka nahilo? Sabi mo, masakit ang ulo mo? Hindi ka nahilo? Lord, kumpletong kagalingan kay Japet. Alisin mo din ang espiritu ng kaguluhan sa kanya. Ang batang ito'y nalilito, Panginoon, alisin mo sa kanya. Ganon din ang lagnat, Panginoon, alisin mo sa kanya. Bigyan mo siya ng tamang temperatura. Infeksyon, Panginoon, alisin mo. Pinapalayas ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Salamat sa kagalingan, Panginoon, ngayon pa lang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, pinagaling na kayo. Huwag na tayong babalik sa dati. Okay, tayo ay tatapusin sa panalangin ni Brother Widrain. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Manalangin sa ating Panginoon, ang banal na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagtatagumpay po na yung gawain simula kaninang umaga hanggang ngayon, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kapayagan, Panginoon, na ibinigay sa amin. Marami rin pong salamat, nagpagaling ka sa oras na ito, Panginoon, O God. Dalangin ko po, Panginoon, sa aming mga napakinggan na yung salita, Panginoon, ito po ay itatak mo po sa aming puso at isipan, O God, na ito po hindi manako ng Diablo, Panginoon, kundi kami po ay maging matatag sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo, Panginoon. Alisin mo sa amin ang pag-aalinlangan, Panginoon. Ikaw po ang papurihan, O God. I pray din po, Panginoon, ang pag-iingat at paggabay, Panginoon, sa aming mga bawat kapatiran, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon. Ikaw ang mag-lead, Panginoon. Ikaw po ang purihin sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Okay, makakabalik tayo sa ating mga tahanan. Dala ang kapayapaan at patutuo ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. Sumayin niyo po ang pagpapala ng Diyos.